Magandang araw po, Sir Paul, at sa lahat ng nakikinig ng programa mo. Matagal ko na pong gustong ipadala sa inyo itong kwento ko, pero ilang beses ko na ring binura at itinigil kasi nagdadalawang isip ako sa maaaring sabihin o isipin ng mga listeners mo. Pero ngayong masasabi kong nagkaroon na ako ng sapat na lakas ng loob. Siguro, panahon na rin para maibahagi ko ito. By the way, ako nga po pala si Enzo, taga Badyang, isang tahimik na baryo sa bandang Eastern Visayas. Year 1989 pa po nang mangyari ito. Noong mga panahon po na iyon ay 18 anyos pa lamang ako. Bihira pa noon ang mga dayo sa lugar namin. Lahat magkakakilala at kapag may bagong muka, siguradong mapag-uusapan ka agad sa tindahan o sa tabing kalsada. Kaya nang dumating yung lalaking nagngangalang Mang Ruel, naging usap-usapan talaga siya sa buong baryo. Kung ilalarawan si Mang Ruel, kalbo siya, may 50 na sigurong edad at may daladalang maliit na kariton. Ayon sa sabi-sabi, galing daw siyang Katbalogan at balak magbenta ng pansit sa baryo namin. Medyo kakaiba kasi bihira ang nagtitinda ng ganoon sa amin. Karaniwan mga tuyo, tinapa, kape o asuka lang ang mabibili sa paligid. Kaya nang unang araw na nakita naming may nagluluto ng pansit sa gilid ng kalsada, aba, dinumog talaga siya ng mga tao. Marami ang nagsabing masarap daw ang luto ni Mang Ruel. Mabango raw ito, malasa at kakaiba raw ang timpla. Maging si Aling Sita sa kabilang bahay na kilala sa pagiging maarte sa pagkain, narinig kong nagkomento ng iba yung lasa. Parang galing Maynila. Parang luto sa isang masarap na restaurant. Isang hapon, pag uwi ni nanay galing palengke sa bayan, may dala siyang supot na puti na gawa sa lumang dyaryo. May mga mantsa pa ng mantika sa gilid. Halatang mainit-init pa yung nilalaman. Sakto namang kararating ko lang galing bukid. Kaya nang maamoy ko yung dala ni nanay, ay agad akong lumapit. Ano yan ay? Ang bango ah! Pansit, sagot niya habang binubuksan ng supot. Binili ko roon sa bagong tendero sa kanto. Ang daming bumibili kaya bumili na rin ako. Saka mabango eh, nakakagutom. Kumuha ka ng pinggan dyan, halika tikman natin dali. Kinuha ko agad yung plato at inilapag sa lamesa. Kakaiba nga ang aroma ng pansit na nalanghap ko. Yung tipong amoy pa lang nakakagutom na. Nakakagana kumain. Ang pansit kulay ginto na may halong itim. Halatang maraming toyo at mantika. May kaunting repolyo, sibuyas at mga piraso ng karne. Pero yung karne parang maputla. Parang hilaw. Tapos parating may malambot na parang taba na ewan ko kung ano ba yun. Unang subo ko pa lang ay kakaiba kaagad. Masarap ang pansit, pero may kakaibang lasa na hindi ko maipaliwanag. Parang matamis na may halong alat. Ang sarap, Nay! Parang may kakaiba sa lasa pero ang sarap. Ang sarap, grabe! Ngumiti si nanay habang kumain din. Oo nga, parang iba yung timpla, no? Hindi tulad ng mga instant na pansit o kaya naman lutong karinderya, anak. Kumuha ka nga ng kalamansi at sili sa kusina. Mukhang masarap to kapag may asim tsaka anghang. Dali, magmadali ka. Kaagad akong tumayo at kinuha yung maliit na platitong may mga kalamansi at siling labuyo sa kusina. Pagbalik ko sa hapagkainan, marahan akong humiwa ng mga kalamansi. Pagpiga ko, sumirit ang katas na may kasamang amoy ng maasim at sariwa. Saka ko yun ibinuhos sa ibabaw ng pansit. Niligyan ko ng ilang pirasong sili saka hinalo ng dahan-dahan. Kami kasing magnanay mahilig talaga sa maanghang at mahilig din sa kalamansi. Hindi kami nawawalan niyang stock niyan sa kusina. Kahit anong ulam. Patis kalamansi, toyo kalamansi, lahat may sili. Bulalo, barbecue, longganisa, okra, talong, sinigang, isda,
At kung ano-ano pa. Lahat yan ginagamitan namin ng kalamansi at sili. Depende na lamang sa ulam kung toyo, suka o patis. Habang hinahalo ko ang pansit, sili at kalamansi, napansin ko na para bang biglang umangat ang samyo ng alat, anghang at asim. Isang amoy na nakakaadik at nakakahilo sa gutom. Ramdam kong lalo akong nagutom, naglaway pa ng bahagya. Pero sa gitna ng halimuyak, may bagyang amoy akong hindi mawari. Parang metal o kalawang. Saglit lang, pero sapat para mapahinto ako sa paghahalo. Enzo, pakitingnan mo nga sa labas mamaya. Ang baho, parang may namatay na daga. Teka Nay, parang hindi galing sa labas yung naaamoy natin eh. Parang sa pansit mo galing yung mabahong amoy. Ano? Anong ibig mo sabihin? Imposible namang mabilis mapanis yan, ikakaluto lang yan. Teka pa, Teka, bakit biglang sumangsang yung amoy ng pansit? Pakiramdam ko ay biglang umasim ang mukha ko nang maamoy ko na mas lalong tumapang ang amoy ng pansit. Yung tipong parang amoy ng daga o patay na hayop na inanod sa ilog at naiwan sa sikat ng araw ng ilang araw. Mainit at malagkit sa ilong. Parang kumakapit sa balat ng mukha ko ang amoy. Napahawak ako sa dibdib. Ramdam ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Napansin ko rin na unti-unting nag-iiba ang itsura ng pansit. Ang kaninang mala golden brown ay naging maputla. Ang mga maliliit na karne ay nagdilim at may mga tila maliliit na ugat na gumagapang sa pagitan ng mga pansit. Ilang saglit pa, sumakit ang sikmura ko. Pakiramdam ko ay parang pinipilipit ang laman ko. Sinubukan kong lunukin ang huling kagat pero halos isuka ko kaagad. May alat na malagkit sa dila ko na parang dugo. Nang tumitig ako ng maigi, nanigas ako sa aking nakita. Diyos ko po, bakit may kuko sa pansit? Gulat na napasinghap kami ng nanay ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinulot ko ang kuko. Hindi ito basta kuko ng baboy o manok. Halos kamukha ng kuko ko, kuko ng tao. Maitim ang paligid, parang balat ng tao na hinog sa pagkabulok. Sa dulo nito, may litid na parang pinigtas mula sa laman. Enzo, Diyos ko, ano yan? Huwag mo sabihin, kami ng tao yan, kuko ng tao. Bilis! Itapon mo sa labas, ipakain mo sa aso. Kaagad kong kinuha ang pinggan ng pansit at inilapag sa harap ng aso naming si Muningning. Pero kahit siya hindi ito nilapitan, umungo lang sa kaumalis at nagtago sa ilalim ng bahay. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Maraming tanong ang pumasok sa isip ko, pero wala akong lakas ng loob para harapin ang sagot. Nang araw ding iyon, ay kaagad kaming lumapit ni nanay sa matandang manggagamot sa lugar namin. Humingi kami ng tulong para malunasan ang sakit ng tiyan ko at doon din namin nalaman na aswang pala si Mang Ruel. At yung pansit daw na kanyang binibenta, hindi pangkaraniwan. Binigyan ako ng manggagamot ng kung anong mga pwede kong inumin at sa awa naman ng Diyos, isinuka ko ang mga naisubo ko at nawala rin kahit papaano paunti-unti ang kirot ng aking sikmura. Pagka-uwi ng tatay ay ikinuwento ni nanay ang lahat. Ipinayo niya na wag nang ipagsabi. Baka walang maniwala at mapahamak lang kami. Baka pagkamalan pang baliw ang pamilya namin. Kaya nanahimik kami. Pagkalipas ng mga panahon, linggo, buwan, bigla na lamang nawala si Mang Ruel. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Pero alam niyo ba, Sir Paul? Sa baryo namin, wala naman pong nabalitaang naapektuhan noong pansit, nagbago na biktima o naging aswang. Hindi ko malaman kung anong dahilan, kung anong pakay ng matandang aswang na yon.
Sir Paul, hanggang sa kasalukuyan, may bahagi pa rin sa akin na nagigilty sa ginawang pananahimik namin ng pamilya ko. Ilang dekada rin yun. Siyempre, tinago namin ang katotohanan para sa pansarili namin para hindi kami mapahamak. Pero mabuti na lang talaga. Walang nangyaring masama sa mga kabaryo namin. Dahil kung hindi, mas lalo kaming mababaliw ng pamilya ko sa pananahimik. Sana may nakuha kayong leksyon sa karanasan na ito, Sir Paul. Huwag na huwag kayong basta magtitiwala sa mga taong dayo. Unless, kilala niyo sila. Huwag din kayo basta-basta kakain ng pansit na di porket masarap, subo ka agad. Mabuti pa, gamitan nyo ng kalamansi para malaman nyo kung lihiti mo nga ba talaga na luto ito ng tao at hindi luto ng isang aswang.